Mga kapatid, mga kasama sa ministeryo, welcome sa ating pag-aaral. Pero linawin ko lang ha, hindi ito simpleng overview ha. This is a masterclass. Sadyang idisenyo para sa ating mga leader dito sa Pilipinas. Ang layunin natin, suriin ng malaliman ang teolohiya ng John chapter 15 at kung paano nito binabago ang paraan ng pagpapakilala natin kay Kristo sa ating mga kababayan. So heto yung magiging journey natin for today. 5 lang na puntos pero malalim. Uumpisahan natin sa problema, yung tila putol na pagkakilala kay Kristo sa kultura natin. Pagkatapos, yung solusyon, ang kanyang banal na deklarasyon, ang I am. Tapos, titingnan natin kung paano nagkakaroon ng buhay sa tunay na puno ng ubas at ano ang kaibahan ng relihiyon sa tunay na relasyon. At sa huli, may isang seryosong panawagan para sa bawat isa sa atin. Okay, so simulan natin sa pinakaugat ng problema, yung tinatawag nating the cultural dilemma. Ito yung Kristolohiya na tila, nabawasan, naputol o hindi kumpleto. Ano ba ang ibig sabihin nito sa ating kontekstong Pilipino? Tingnan nyo to. Grabe yung pagkakaiba, di ba? Sa kaliwa, ito yung madalas nating makita sa popular na relihiyon. Si Kristo bilang isang sanggol na walang magawa o isang biktima na laging talunan at nagdurusa. At dahil ganito ang tingin sa kanya, parang kailangan patuloy natin ng napakaraming tagapamagitan. Pero on the other hand, ang Kristo na ipinapakilala ni Juan, lubos na iba. Siya ang Sovereign Lord, ang nagtagumpay na hari. Kaya ito talaga yung tanong na kailangan nating harapin, bawat isa sa atin. Yung Kristo ba na ipinapakilala natin sa pulpito, sa ating mga Bible study, sino ba siyang talaga? Yung Kristo ba ng kultura na tila mahina? O yung Kristo ng Biblia na makapangyarihan sa lahat? Kasi yung sagot natin dyan, huhubugin yan ang buong ministeryo natin. So paano natin itatama ang isang, sabihin na nating, putol na Kristolohiya? Simple lang. We go back to the source. Babalik tayo sa salita. At dito, sa mismong bibig ni Jesus, matatagpuan natin yung pundasyon na magwawasto sa anumang maling pagkakakilala sa Kanya. Unang-unang talata pa lang, bumubulaga na sa atin yung declaration ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas." Alam nyo, hindi to basta-bastang metaphor lang. Hindi lang ito isang magandang larawan. Isa ito sa 7 makapangyarihang I am statements niya sa Ebanghelyo ni Juan na direktang naghahayag ng kanyang pagkadiyos. Napakabigat ng kahulugan nito. Sa Greek, yung ego eimi, yan yung I am. O sa atin, ako siya. Pero it's more than that. This is a direct echo, isang direktang pag-angkin sa banal na pangalan ng Diyos na Yahweh, yung ipinahayag niya kay Moises dun sa Exodus. Ang sinasabi ni Jesus, ako yun. Ako ang Diyos na nakipagtipan sa inyo. Grabe, this is an assertion of absolute, unequivocal deity. Okay, so kung si Jesus ang tunay na puno ng ubas, ang Diyos mismo, ano ngayon yung epekto niyan sa atin? Paano ba to gumagana sa buhay natin bilang mananampalataya? Dito, ipapaliwanag niya kung paano tayo tunay na mamumunga. May 3 vital na proseso dito. Una, manatili kay Kristo. Hindi ito one-time event. Ito'y isang constant, living, breathing connection. Pangalawa, yung Ama ang hardinero. Siya yung nag-aalaga at kasama doon ang pagpuprune. Yung pagpuputol sa mga sangang walang silbi at paglilinis sa mga namumunga na. Para ano? Para sa pangatlo, para tayo mamunga ng sagana. Yan ang resulta ng isang tunay na koneksyon. At para lang sigurado tayo na naintindihan natin kung gaano ito kaseryoso, binitawan ni Kristo tong isa sa mga pinaka-absolute na statement sa buong Biblia, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Uulitin to, wala. Hindi kaunti lang ang magagawa, hindi mahina lang ang resulta. Ang sabi niya, nothing, zero, ganap na wala. Ngayon, dahil malinaw na yan sa atin, gamitin natin tong katotohanan na to bilang panukat, bilang isang apologetic, para suriin yung mga nakikita natin sa paligid. Para ipagtanggol ang tunay na pananampalataya laban sa mga gawaing panrelihiyon na hiwalay pala sa buhay na ibinibigay ni Kristo. Dito natin makikita yung matinding laban. Sa isang banda, andyan yung mga patay na gawa. Yung mga panata, mga ritual na paulit-ulit pero walang pagbabago sa puso. Yung pag-asa sa mga santo o sa mga anting-anting. Religion yan, pero walang relasyon, walang buhay. Pero sa kabila, yan ang tunay at nananatiling bunga.
Isang pusong binago, isang pagsunod na galing sa pagmamahal at pag-ibig sa kapwa na resulta ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So kung gayon, ano ang kalalabasan ng lahat ng pagod natin sa ministeryo? Lahat ng ating mga programa, mga events, lahat ng ating pagsisikap, kung ginagawa natin to na hiwalay sa tunay na puno ng ubas? Ang sagot ayon mismo kay Jesus ay ito. Isang malaking zero. Wala. Masakit pakinggan, no? Pero yan ang katotohanan. Gaano man kaaktibo, gaano man kaganda ng programa, kung hindi ito bunga ng isang buhay na konektado kay Kristo, sa paningin ng Diyos, it amounts to nothing. At dahil sa mabigat na katotohanan niyan mga kapatid, may isang seryoso at personal na panungyong sa bawat isa sa atin na mga lingkod ng Diyos. Ito yung pastoral mandate natin na direktang nagmumula sa kabanatang ito. Narito ang ating mga dapat gawin. Una, ipangaral natin ang kumpletong Kristo, ang hari, hindi lang ang biktima. Pangalawa, suriin natin ang sarili nating puso. Tunay ba ako nakadepende sa kanyang araw-araw? Pangatlo, ituro natin sa mga tao ang pagkakaiba ng pagiging relihiyoso lang sa pagkakaroon ng tunay na bunga. Pangapat, manawagan tayo para sa tunay na pagbabagong buhay, hindi lang pagganap sa ritual. At higit sa lahat, tayo dapat ang unang maging modelo ng isang simple at walang halong debosyon na nakasentro lang kay Jesus. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to at sana dalhin natin to sa ating pananalangin at pagninilay. Ang ministeryo ko ba ay isang sangang buhay, sariwa, namumunga, dahil nakakabit sa puno? O isa na lang ba itong magandang monumento na unti-unting namamatay at natutuyo dahil naputol na ang koneksyon sa nag-iisang pinagmumulan ng buhay?